Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang, buka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. Yes. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result? nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos, yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Tanungin Lasso. natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. O sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng Well, you are Privacy under Act. oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabiolate mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsek, next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap. Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone. Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave. Opo. So that's it. Gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Ha? Dave? Dave James Curioso. Dating PDEA agent. Hindi po. Ano lang po siya, kontraktual lang po dati. Kontraktual ng PDEA. Opo, noon po. Noon. Paano? Kontraktual ng PDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maaari sa kanya in good faith siya sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala meron. Kasi nga merong i-deny eh. May i-deny, may usapan na i-deny. Sandali. Opo. Yung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si Siya Dave? po, boses niya po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ako, kumbaga sa kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan.
ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa tayo ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo eh. PDEA, wala. Yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya Ikaw. nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sandali. Sige. Sige. Di, Pwede ma-flash dyan. sabi niya, deny na lang namin. Huwag ko muna ninyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Bakit kayo Your mag-deny? Honor, yun nga yung I-flash sinasabi nyo sa yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So paano natin ito, anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Thank Yes, you. sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PDEA leaks. These leaks of the supposed PDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also, the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to your, Anong kaso na yes, sir. nilalabag nila? Anong batas nilalabag nila? With this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure, but also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data, or whoever else, not only the person who leaked it, but
the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica nito. Siya man nagpalabas ito sa media. It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami nang madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate. Tanungin ko lang yung PDEA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung yan po yan, yung telephone number ko po yan, Sun Cellular po yan eh. Okay. Itong Toyota Vios, kaninong sakyan ito? Kaninong sakyan yan? Sino makasagot? Sir, Yes, sir. yung Mazda ay Morales yan. Morales. Yung Avanza kay Director Francia. Yung Francia. Crosswind sa PIDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PIDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Crosswind. At personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko nabaguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, mayroon pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong papel na ito? Yun Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. Pero in this case, ako, basic lang Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may puncher at pinutukapi. So meaning, ito ay lumang dokumento na, kasi nakita may butas Alangan naman pati yung butas, gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan, igagawa ng butas na ganyan para lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na
dokumento talaga yan na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan andyan. Your Honor, Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam ko yun. Inamin mo lang na ikaw Yes, gumawa eh. sir. Yes, sir. Ikaw ang pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA now, non-existent itong papel na ito as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito'y siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro nasa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutuusin ang classification yan. Kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga na ako wala akong mang hangarin na pa yan ipakalat kasi yan wala akong mapapala diyan na masasa publiko, kundi sabi ko nga kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa seryosong impormasyon na nakalagay diyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandyan. Kapahamakan para sa akin po yan eh. Yes, saka in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador eh. Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pag validate mo dito, kung mag-positive man or mag-negative, kakandak ka pa ng actual operation. Pag kandak mo ng actual operation, mag-negative ito or mag-positive. Kung mag-positive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapile sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either ma-convict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po kaya po ang purpose yan, kaya magko-conduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng yung may isang galit sa akin na confidential informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan umupak ng mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDEA, deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa file nila. Kahit na saan yung dala-dala mong papel, sir? Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So, ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak sa labas.
Very unfair. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? Hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero, you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, ooperitan pa ito, validation, operation, kung mag-positive, kasuhan. Kaya, kung sino mang mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why ikaw naglagay ng classification na confidential. Yes, Your Honor. Oh, that is why nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because Yes, Your Honor. napaka-sensitive nitong informasyon na Hindi ito. po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Ha? Napakalaking kasalanan. Dahil this is for us in the law enforcement at saka sa military. Sagradong mga papel ito. These are sacred to us. Hindi dapat basta-bastang i-disclose unnecessarily. Kaya nga dapat inibitahan natin yung National Security Advisor for them to explain gaano ka-importante itong mga classified documents na ito. Pero nag-absent man. Hindi mo lang nagpadala ng kahit isang representative para sana tumulong dito mag-explain anong ibig sabihin ng restricted, anong ibig sabihin ng confidential, anong ibig sabihin ng secret, anong ibig sabihin ng top secret, anong mga nakukompromise dito pag ito'y ma-disclose in an unauthorized manner at dapat na-explain ito nila ng National Security Advice. Alam natin, tayo mga pulis, alam natin yan. Pero for purposes of public information, dapat ma-explain nila ito. So deadlock tayo. Sino? Civil Service. Yes, ma'am. Anong kaso haharapin nung nag-disclose nito? Good afternoon, Your Honor. Yes, go ahead. Actually, yung divulging of confidential information is being penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 po. So, divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and as well as the release of certain documents prior to its actual authorized date, these are all punishable, Your Honor, with imprisonment of not more than 10 years. So do you think those legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan? Hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong unauthorized disclosure of classified documents? Okay na yon? Sapat na yon o dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga na parang tumutok dito. Although may kaibahan yung dalawang batas po na yon, because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody or to benefit himself, Okay. or to prejudice public interest. On the other hand, doon sa 3019 po, wala yung ganong conditionalities. Yung the mere fact of divulging, Kahit na carelessness, nilabas niya. Kahit Yes. wala siyang motive na to gain something. Wala siyang motibo to gain something, basta